So, ito na po yung pinyahan ko. Yung mga nakaraan ko pong video, kung makikita nyo po, hindi pa ito po ganito ka laki. Nakadalawang fertilizer na po ako rito, pero hindi pa po ngayon pwede mag-apply ng pangpabunga kasi grabe po ang init dito sa amin. Pas na po sa bota o kaya mahirap pong dumaan dyan sa gitna. So dito lang po sa gilid, iikot. Hindi ko nga po tinatanggalan ng damo kasi yung doon po sa parte doon sa baba, pinalinisan ko po pati po yung mga dahon ng nyug ay pinatanggal ko siya. Kaso siguro po nabugbog yung pinya, namula po siya. Kaya yung ngayon hindi ko na muna siya pinapalinisan. Ayan po yung tabi. May pinya pa po ito. Okay lang naman po yan kasi maganda pa po yan para makuberan niya yung pinya dahil sa sobrang init. Wag ka lang po maglalagay ng fertilizer na ang pinya mo po ay madamo kasi siyempre makakaagaw niya po yung damo sa pag sip-sip ng fertilizer. Yan pong dilaw na yan ng pinya, yan po yung pag-spray ng sa damo na tinamaan din po siya. Ngayon po dahil nga po sa sobrang init, nag-epekto po sa dahon. Kaya pagka kayo po ang mag-i-spray ng pinya, lalong-lalo na po pag ganito po na sobrang init ng panahon, wag nyo po gaanong tapangan yung gamot. Kasi pag tinapangan nyo po, hindi lang po yan ang mangyayari. Mamumula po siya. Yan po ay okay lang po yan kasi yung sa baba naman na dahon po yan yung naapektuhan. So medyo po nakakatakot pag yung sa may talbusan na po yung maganyan yung kulay. So yan po ay okay naman. Yan dito lang po tayo sa gilid dadaan. Iikutin natin yung doon sa may pinakababa na sinasabi ko pong nagpulang pinya. Ayan po may nagbunga na sa panahon. Yan po ay di po yan naiiwasan pag nagtatanim tayo ng pinya kasi po yung mga suhi na nakukuha natin ay hindi para-parehas. Yung matanda na po yan na suhi kaya po siya ay nagbunga na. Pero wala pong problema sa ngayon pag nagbunga yung pinya mo sa panahon kasi kulang na kulang po ngayon yung nagtatanim ng pinya kasi yung mga nakaraan po ng pandemic halos po wala na pong nagtanim ng pinya kasi nagmahal po yung fertilizer. Halos po umabot dito sa amin ng 2,800 yung isang sako. Kaya yung iba po na mga nagtatanim ng pinya ay nagsitigil sila. So yan po yung pinyahan ko. Ang hirap pala dumaan dito. Medyo malalago yung dahon ng pinya dito sa tabi. Ayan. Doon po sa parting yun, doon sa may mababa na yun, doon po yung nagpula. Pero pupuntahan po natin. Kaso ay matataas po dito yung dahon ng pinya. Doon po tayo dadaan sa kabila. Ang ganito pong pinya, magastos po. Tapos 1 year po bago makabalik sa iyo yung gastos. Pero kung halimbawa naman po ay may panggastos ka, maganda rin po naman itong pangtanim kasi yung income mo po dito ay biglaan. Kaso medyo matagal lang nga po. Noon nga po nang magsimula akong magtanim ng pinya, ang bawat piraso po ng pinya pag binibili po dito sa akin, halos sila na po yung naani. Sila na po yung nalabas sa kalsada. Ang bili lang po sa akin ay ang isang piraso ay 6 pesos. Ngayon po, ang lumipas po yung pandemic, nang dumating po yung pandemic ay marami pong nalugi sa pinya, marami pong hindi na nagtanim. Kasi po noon ay nahihirapan yung mga magdi-deliver ng pinya. Kasi sa mga bara-boundary po ay hinaharang sila. Tapos ay minsan hindi pinapadaan. Kaya yung pinya nilang dala nabubulok. Yung medyo naghina po dito yung pinya sa amin, kaya marami pong hindi na nagtanim ng pinya. So ngayon po nang mawala na po nang kulang na po yung nagtatanim ng pinya ay nagmahal po yung pinya.
Ngayon po ang pinya ay umaabot na po ng 15 to 18 pesos. Kukunin na po dito mismo. Sila na po yung naani. Kaya maganda na po yung presyo ng pinya ngayon. Kaya lang po yun nga, ang sobrang init naman po ngayon ang panahon. Tapos wala ka na rin pong makuha ng suhi na pangtanim kasi kulang na po kasi wala na nga pong nagtatanim ng pinya. Hindi ka naman po pwedeng bumili na lang ng basta-basta kasi kung ang nabili mo po ay matatanda ng suhi ng pinya, hindi po rin maganda yon kasi unang-una magiging problema mo po doon, mamumunga po sila ng hindi mo pa siya pabubungahin. Kumbaga may sarili na po silang mundo. Maganda po pag medyo bata pa yung pinya kasi madidiktahan mo po kung ano po yung gusto mo. Pag halimbawa po ay tatama siya doon sa buwan ng harvest mo na medyo mura yung pinya, ang gagawin mo po ay patatabain mo sila. Pag tumaba po sila, hindi po sila bubunga. Pag matabang mataba, hindi po sila bubunga kahit dumaan po yung fruit season. Ngayon po, pagpayat naman po sila, doon po nagkakaroon ng pagbunga ng isa-isa. Pero pagka matanda na po yung suhi na nakuha mo, kahit po anong gawin mo ay bubunga talaga siya. Kahit po patabain mo siya or papayatin, bumubunga na po siya. Ayan, ang ganda po nung pinya dito sa may bandang taas. Ito po yung kinikwento ko sa inyong nagpula. Kaya ngayon po ang suggest ko po sa mga ibang nagpipinya, sa ganito po na sobrang init ng panahon ay wag po kayong masyadong gagagalaw sa pinya kasi parang tag-ulan din po. Dati po kasi ang pinya iniingatan po pag sobrang tag-ulan, hindi po pinapagamasan, hindi po pinapalinisan kasi namumula talaga siya. Ngayon po na tag-init, ganun din po pala. Hindi po kasi ngayon lang po kasi dumating yung panahon na sobrang init dito sa amin. Hindi ko po ini-expect na ganito po yung magiging epekto sa pinya ko. Nagpalinis po ako ng pinya dito. Kung napapansin mo, ang linis po dito. Pinatanggal ko po yung mga luma ng dahon ng nyog. Ayan, mapapansin nyo po halos yung talbusan na lang yung natitira ng nyog. Pinatanggal ko po siya. Kaso po yung nagtatanggal ay nilalagay lang po dito yung mga dahon muna bago hinahakot. Kaya yan po nabugbog. Maliit po sila tapos namumula. Ayan. Ayun pa po dun sa Dito po mataba kasi walang hindi po ito nabugbog. Ayan. Dun po sa dulo, yung masyado po kasing madamo dati doon. Pinalinis ko rin. Siguro po nauuga yung puno ng pinya. Ganun din po pag tag-ulan, dapat wag din po kayong magpapalinis ng gama sa pinyahan. Ayan po bumaba po yung pinya, napurog siya. Ayan dahil po sa gusto kong maging malinis. Pero po ito, pinalagyan ko na po ito ng urea. Dahil po ang pinya po talaga, pagka nagpupula, ay lagyan mo lang po siya ng urea o kaya pulyar. Pag in-spray mo ng pulyar ay gigreen na po siya. Ay ngayon po gusto ko pong makatipid kasi po yung pulyar po kasi ang mahal nun eh. Ngayon po ang binili ko po yung urea. So pinalagyan ko na po ito ng urea. Ayan, nagigreen na po siya. Medyo green na po siya. Kaya lang po kung maglalagay po kayo ng urea, wag na po doon sa pinakang puno pag ganito pong kainit. Dito po sa may bandang dahon, ayan. Kung napapansin nyo po, ayan po yung medyo puti na yan. Yan po yung urea. Diyan po kayo malagay. Pero pag ganito pong sobrang init ng panahon, wag po kayong malagay ng sobrang dami ng urea. Kasi mabubulok po yung puno niyan. Dapat po yung tama lang. Sa bawat isang puno po ay isang tablespoon. Yan, ito lang po naman na part na to. Siguro mga nasa po ito, mga nasa 2,000 na puno yung nagpula at nagbunga. Pero ito naman pong bungang ito, makikinabangan naman po yan.
At may mga ginagamit pa pong kimikal para lumaki po yan. Kung halimbawa po ganito yung pinya mo, ang presyo po niyan dito ay 3 pesos sa ngayon. Ganyan po kaliit. Pero po, kung gusto mong maging mahal siya, may paraan po para palakihin po siya. Sayang, di po ako nakapantalon kasi. Naka-short lang ako, di po tayo makapunta sa gitna. Lahat gilid lang po yung dinadaanan ko. Pero okay naman, tanaw naman yung gitna. Ay, nakakapagod pag ikot. So, katulad po nito, hindi ko po matanaw yung kabilang gilid. Tatas ko ngayong O yan, di po matanaw pa rin yung kabilang tabi. Maganda po sana kung makapunta ako dyan sa gitna at maiikot ko yung camera, kitang kita. Tulad po nyo, no, pababa po kasi yun. Ayan o, pababa siya, hindi po makikita yung pinakandulo. So pagka ganito po ang pinya ka-green, ito po ay walang problema. Maganda po ito sa pinya. Ganito po yung gusto nila. Berding berde po yung kulay. Kumbaga kumpleto po siya ng kailangan niya. Napapansin mo naman po yan pagka kailangan niya po ng fertilizer at medyo tatanda na po yung dahon niya. Parang matanda na po siyang tingnan. Ngayon po kasi ay parang ang lambot ng dahon niya, green na green, ayan. So sa pag-aalaga po ng pinya, ang masasabi ko lang, pag tinipid mo po yung pinya, titipirin ka rin po sa bunga niya. Pagka hindi mo po siya tinipid, yung ibibigay niya pong bunga sa iyo ay hindi din po tipid. So kaya kung magtatanim ka po ng pinya, kung kaunti lang po yung kapital mo, kaunti lang din po yung itanim mo. Pagka malakihan po yung tanim kasi natin ng pinya, ay malaki rin po yung gastos. Kasi po ang nilalagyan po na fertilizer ng ang bawat po kasi isang sako, ang nilalagyan po niyan ay 5,000. So maglalagay ka po niyan ay every 3 months ng fertilizer. Ay hindi pa po doon kasali yung pagpalinis or mga pang-spray sa damo. Kasi pag in-spray mo po yan sa damo, may mga natitira pa po dyan na hindi po namatay, katulad po ng mga baging na matitinik, di po namamatayan ng spray. Kaya kailangan mo pa rin po magpalinis. So hindi lang po fertilizer yung magagastos mo sa pagpipinya, kundi yung labor, yung paglagay ng fertilizer at yung pagpalinis mo. Tapos po nun, sa isang taon mo po yung gagawin. Pero gagawin mo po yun ay hanggang 9 months. Kasi po yung pag nag 9 months ka na, nagpabunga ka na, hindi mo na po kailangan pagparagalawin yan, pagparalinisan, kasi may bulaklak na po sila. Hindi mo na po pwedeng galawin kasi baka po magkaroon ng problema, mumula po yung pinya mo kasi may bulaklak na siya. Kaya ang gagawin mo po yung paglilinis na yun 8 to 9 months, saka ka po malagay ng fertilizer. Kaya dapat po sa loob po ng 9 months, pag nagpabunga ka, dapat po handa na, malinis na siya. Tapos yung puno niya ay malaki na, handa na pong tumayo kahit na malaki yung bunga. Kasi pag maliit po yung puno at malaki yung bunga, natutumba po siya pag naglalaki na yung bunga ng pinya. At pag natumba po siya, kakainin po siya ng mga daga pag dumikit na po siya sa lupa. So yan lamang po ang may advice ko. Kung wala po akong nabanggit na may gusto po kayong katanungan, pwede po kayo mag-comment at sasagutin ko na lang po. So maraming salamat po sa inyong panonood. More power po. God bless.